Isa si Albert Dayaw sa mga kasama sa retrieval operation ilang araw matapos ang trahedya. Pumunta ang kanilang grupo sa Barangay Kugonon at sa Kaluwayan River. Tumampad ang mga bangkay na karamihan ay inanod mula sa pinakatinamaang lugar, ang Barangay Andap. Pagpasok namin dito pa lang na part ng area, binulagtakan na kami ng mga bangkay dito. Hanggang paakyat doon, siguro galing dito hanggang doon sa may likong doon banda, mga almost 60 bodies na yung nakita namin. Pero wala nang buhay lahat. Ang ilan sa mga bangkay na natagpuan ay bloated na, habang ang iba'y nasa proseso na ng decomposition. Ayon kay Ginong Dayaw, marami ang nasawi sa Barangay Andap dahil inakala ng mga ito na ang kanilang tinuluyang evacuation center ay hindi aabutin ng nagangalit na agos ng baha. Sa laysay naman ni Governor Uy, may mga sundalo ring nagbuwis ng buhay sa nangyaring trahedya. Ang mga ito sana'y magbibigay tulong o magre-rescue sa mga residente ng Barangay Andap, ngunit sinawimpalad na napasama sa mga nilamo ng baha. May isang company pa nga ng sundalo na sana sila yung magre-rescue. Inabot ng marahas na flash flood, kaya nasali din sila. Pinili raw kasi ng mga ito na huwag munang umalis at manatili pa sa lugar para mas marami pang residenteng mailigtas. Isa si Captain Jose Enrico Nuas ng 66th Infantry Battalion sa mga naatasang magsagawa ng disaster and relief operation para sa mga residente ng Barangay Andap. Naging mahirap ang kanilang operasyon dahil kasagsagan noon ng bagyo at kalaban nila ang oras. Nung naisakay na namin lahat, biglang dumating yung lahar, parang lahar na approach. Yun nga, rambling na yung bato doon sa taas ng bukid. Then, yung tao nagpapanik na. So sabi naman ng tropa sa kanang kami na huwag kayong magpanik, magdasal lang, saka tiwala lang sa na maliligtas tayo. May pagkakataon pa na sila inabot ng mga naglalaglagang mga lupa sa lugar at naitulak pa nito ang kanilang sinasakyang military vehicle. Ayon pa kay Captain Nuas, bilang bahagi ng kanilang tungkuling magligtas, ay hindi sumagi sa kanilang isipan na iwan ng mga residente at sariling buhay lang ang isipin. Dahil sa insidente, ilan sa kanyang mga kasama sa operasyon ay nagbuwis ng buhay. Dagdag pa niya na ang pagkilala na kanilang natanggap ay kanilang dinededicate sa kanilang mga kasamang nasawi bilang pagpupugay sa kanilang kabayanihan. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, ang kabuang bilang ng mga namatay ay mahigit 1,000, kung saan 500 sa mga ito ang naitala sa Davao de Oro. At ang malaking pader na ito kung saan nakasulat ang mga pangalan ng daang-daang mga sibilyan at mga sundalong nasawi ay nagpapaalala sa kanila sa malagim na nangyari 7 taon na ang nakaraan. Ang trahedyang dulot ng Bagyong Pablo ay naging parte na ng mahalagang kasaysayan ng mga taga Davao de Oro na hinding-hindi nila makakalimutan. Magandang gabi, Pilipinas!